Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, nasa krisis ang edukasyon sa ating bansa. Napakarami ang mga hamon na kailangang harapin sa sektor. Napakatagal ng isyung ito, ang patuloy na pagpapabaya sa problemang kinakaharap ng sektor ng edukasyon ay lalong nagpapahirap sa mga maralita sa totoo lang. Ito ang nagpakita ng ating pagkukulang sa lipunan. Bilang mga magulang, pangarap at obligasyon mo na mapag-aral, mapagtapos ng karera sa kolehiyo ang iyong mga anak. Yan ang ating pamana, di po ba? Bukod sa kakulangan ng mga guro, maayos na pasilidad, lumabas po sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, PIDS, na nagiging balakid sa kinabukasan ng higher education institutions, ang tinatawag nating financial instability. Natuklasan sa pag-aaral ng PIDS na may titulong Financial Sustainability of Higher Education Institutions in the Philippines. Issues, challenges, and opportunities. Na ang problema ay ang tinatawag nating tuition fee. Alam po natin yan. Papubliko sa mga government subsidies. Alam po natin yan. Ay lumikha ng kahinaan. Lamat sa higher education system ng bansa. Ibinabala din ng PIDS na marami sa mga pribado at pampublikong paaralan ay nahihirapang ipagpatuloy ang operasyon dahil nga sa mga outdated na regulasyon, political disruptions at mataas na operational costs. Dulot ng mga problemang ito ay nalalagay sa alanganin ang pinansyal na kalagayan ng ating mga institusyon of learning. Malaki at nababawasan din ang enrollment sa mga pribado tulad nga ng free tuition policy ng pamahalaan sa mga pampublikong paaralan. Pero ang tanong, quality ba ang college education ng gobyerno? Sinasabi din ng mga eksperto na dapat ibigay ng pamahalaan ng scholarship sa mga nangangailangan nito at palawakin pa ang scholarship program kasama ang pribadong mga estudyante. Tinutukoy din sa pag-aaral ang problema sa kawalan ng long-term direction sa Commission on Higher Education o CHED. Ika nga kapanalig, it goes with the wind, whatever the political breeze is. Napapanahon na ilagay sa CHED ang mga career officials mula sa academe, hindi mga political appointees na walang alam sa pagpapatakbo ng sektor ng edukasyon. Kapag nagpalit ng pamumuno, abay, iba na naman ang polisiyang ipapatupad. Ang sektor ng edukasyon, kapanalig, ay nangangailangan po ng matatag na pundasyon na hindi niyayanig ng mga politiko. Ang krisis sa edukasyon ay isang wake-up call sa mga policymakers at educators na magkaisa upang matugunan ang problema ng karunungan. Sa tala ng CHED, mayroong 1,708 ang mga pribadong paaralan, 137 naman ang local government universities and colleges at 113 ang state universities and colleges, habang 546 ang state universities and colleges at 13 ang other government schools sa ating bansa. Kapanalig, tinututukan at pinalalawak ng Caritas Manila ang social arm ng Archdiocese of Manila ang kanyang scholarship, yung kanyang YSLEP, Youth Servant Leadership and Education Program. Ito po is 5,000 kada taon. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, mga around 54 dioceses ang ating kapartner, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang YSLEP program ay magandang programa sa poverty education at pagsugpo ng kahirapan sa bansa. Binibigyan din ng diin ng pinunong Caritas Manila that education is the best social equalizer. Ipinapaalala ni Pope Francis sa kanyang social encyclical na Amoris Laetitia Chapter 7, Towards a Better Education for Children, parents always influence the moral development of their children for better or for worse. Kaya kapanalig, mahalaga pong edukasyon sa kinabukasan ng ating mga anak, kinabukasan ng lipunan,
kinabukasan ng ating bansa. Naway bigyan po natin ng diin ito. Sa Caritas Manila, ito po ang battle cry natin. Education is the great social equalizer. 5,000 po ang ating scholars, college, VOCTEC, pati Muslim, pinag-aral natin. Assalamualaikum, pati mga katutubo. Sapagkat naniniwala po tayo, ang kinabukasan ng kabataan ay nakalalay sa isang magandang edukasyon. Knowledge, skills, and right attitude. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.